Hi guys! So, share ko lang kung paano ako nagiging manual tester. So, computer science graduate naman ako. Kaya lang ay ilang dekada ago na. So, nung time na yun, wala pa nga Excel, Lotus 1, 2, 3 pa lang. And, hindi ko inabot yung Java, parang ka-introduce pa lang ng Java dito sa Philippines. And, I even graduated sa isang Catholic school. So, computer science sa isang Catholic school, imagine that. I was even at the third batch pa lang yata of the computer science graduate dun sa school na yun. So, talagang kapang-kapang. But, I did learn not in school but during OJT because there was a book na binasa ko lang ng binasa, and that's how I learned programming. Yun. So, well, after nun, wala kasing opportunity talaga here sa province. Eventually, nakapasok ako sa call center industry. Tapos naging networking na. Tapos na-invite ako sa isang company. As frontliner pa rin. Pero I did a lot of UAT testing sa mga tools doon. Hanggang sa, dahil kami networking, katutulong, pabida-bida tayo dyan. A contact told me na may hiring sa digital team na hindi ko alam kung ano yung gagawin. Basta, sabi niya, apply ka doon, pwede ka doon. So, an HR even called me asking if I'm applying for an engineer, manual tester, QA engineer post. Yun, QA engineer post. Sabi ko, hindi po ako engineer. Kasi kumsay lang naman ako. Hindi po ako engineer. Tapos yun pala, yun yung ina-applyan ko. Tapos yun, luckily, one of the dev na I worked with sa UAT is an interviewer. Ayun. And since I am a user of the tools na tinetest, the contact, my connection dun sa dev, and my knowledge sa UAT testing of the tools gave way, was an advantage kung bakit ako na-hire doon sa post na yun. And sa digital kasi, sa digital team, ang daming umaalis. And ang dami ring changes. Nagtitipid. So the original QAs were from Ukraine. Tapos pinapalitan nila ng Pinoy for savings, I guess. So natanggal lahat ng original QAs from ibang country. Pero sulit pa rin kasi though they were technical, yung mga Pinoy that they hired knows more about the product and the process. So, yun, that's what started my career as a tester. Maraming hardships kasi nagsimula ulit akong maging technical and napag-iwanan na talaga ako. So, talagang tiyaga-tiyaga lang. I did OT even though it's not required. I explored a lot. I asked a lot of questions, even stupid ones. Hanggang sa after a year of getting into that post, nagkaroon ng opening sa QA lead. Yun. And I became one. And nabigla ako sa talon yung sweldo. From call center to a QA engineer, tapos from QA engineer, naging akong lead. Grabe ang laki. Ang laki ng ng talon ng mga sweldo. Kasi masaya ako, pero feeling ko rin naman, deserve ko ng time na yun kasi nga, people come and go.
And sinaga ko talaga to learn things. Sinaga ko rin yung mga palit-palit ng tao, mga managers. Ako pa nag-onboard ng managers. Kasi ako natira eh. Haha! Yun. So, I would say, in the span of 2 years, nasa ano na ako, 90K. Yun, ganun kabilis. Siguro kasi nga, lagi akong lead. Yung pagiging lead, yun talaga yung pinakamalaking impact sa sweldo ko. So, swerte siguro, swerte. Tsaga, definitely, and swerte, pinagsama. Tapos noon, yun, sunod-sunod na.